Okay, so good morning. Our topic for today is about signal flow graph. So we have an example here, a bit complicated. So in the signal flow graph, we can solve this using the so-called Mason's rule. Okay, as we discussed earlier. So, ano ba ang kailangan sa Mason's rule? Anong formula? C over R. Ano ba? Summation of T or P, no? K, delta K over delta. No? What is the meaning of this? Ito lang po ay ang forward path. No, depende kung isa o dalawa. No? Or marami. Ano yung delta? Delta is formed by what? 1 minus lahat ng feedback loop. Tapos kung minus yan, susunod ay plus, diba? Ano ba? Non-touching loop taken to add a time. No? So minus, plus, minus. Non-touching loop, lahat ng mga feedback, taken, sabay-sabay, tatlo. No? Okay. So yung delta K ay ano? 1 minus yung sa delta, kunin mo lahat ng mga tinamaan ng forward. Forward yan. Tumama to. Minus na yan. Ito, tumama. Minus na yan. Or taken to at a time. Tumama dito sa forward. Minus. So, minus ng minus hanggang matira kung ano lang ang hindi tumama. Okay? So, yun. Ngayon, knowing this, dahil alam na natin to, yung susundin po natin, we have to identify yung unang-una yung ano? Forward path. No? So dito, dahil malaki, ba? Nakikita ba dito? Mama. Ilan or ano ang forward path? So ang forward ay yung papunta sa kanan. So tingnan natin. May mga arrow naman. G1, G2, G3. Ilan yun? Sa pala? G1, G2. Ano pa? G1, G4. So, ilang forward tayo? Ilang forward path meron? Kaya dito yung sinasabi natin, di ba? PK. So, magiging ano yan, no? G1, delta 1, plus T2, delta 2. O yung ginawa ni Muhammad, P1, delta 1 plus P2 delta 2. Bakit? Dalawa ang forward path. Okay? The next question is, ilan ang loop or feedback loop? Ilan? Isa natin sa may bandang kaliwa. G1, G2, H1. Ito yung mga loop, no? G1, G2, H1. Okay? Ano pa? G2, diba? Ito pa? G2, G3, H2. Kung ano lang yung nasakot niya, huwag nang pupunta ko saan. So, G2, G3, H2. Okay? Ano pa ang feedback? G4H2. Ha? G4H2. Ito, diba sa amin na? G4, H2. dapat maani mata nyo, ha? Sanay.
Meron pa ba? Ano? Oh, visual nakikita mo. Nasaan ba yung mga pinag-sabi? I want everybody na makita yung loop. Oh, ano to? Tignan mo. Kung nandito ka galing, dito no? G1, G2, G2, G3, so, ano yun? Negative 1 times G1, G2, G3. Eh, di ba normally, hindi naman natin ginagamit yung 1 because that is considered as by itself ang multiply. So, all we have to do is to retain yung sign. Okay ba yan? Besa pa po. Besa pa ba? 1, 2, 3, 4. Ba? Ang bonus ah. Nasaan pa yung isa? G1, G4, grabe, tumatalino na. Ha? G1, G4, times negative 1. Pag pinatitip mo sa negative 1, negative 1. Negative yun. Okay ba tayo? Agree? So, ano na tayo? Natututo na tayo. Nabalik tayo dito sa pinaka-solution ko na yan. Kita ba yan? No? So, pinakita ko muna yung malaki, no? Yung larger version, no? For our understanding. So, ang gagawin natin, no, bilang review, we have to identify the forward path. Ilan yun? Ano yun? G1, G2, G3, G1, G2, G3, at G1, G4, G4. Okay ba? Sabi ng libro, no? Tapos nakita rin naman natin. After we identify the forward path, ano ba? Yung loop, yung bumabalik. Ilan yung nakuha natin? Ilan? 1, 2, 3, 4, 5. Tama ba? According to Shomes. Siyempre, libro na to. 1960s pa ito ginawa. No? Ayan o. P1, P11, P21, P31, o yun ganyan. Pakita natin yan. P41, P51. No? Yun ang signature. Ano yun? G1, G2, H1. Nakita ba yun? G1, G2, H1. Ano ba? G2, G3, H2. Saan yun? G2, G3, H2. Okay yun? Nakikita ba? Medyo maliit ha? Ang pangatlo po ay G1, G2, G3, negative. Saan yun? G1, G2, G3, tapos negative. No? Instead of multiplying sa negative 1 because there is unity, negative na lang. Because 1, hindi naman natin nilalagay yung 1, no? As coefficient. Okay tayo dito? Meron pa daw yung P4 or yung path na 4 sa loop ay G4, H2 sa inyo. G4, H2. At yung number 5, ano yun? G1, G4. G1, G4. G4 times negative 1. No? So, okay ba yun? Palakpakan yung sarili natin, no? Kasi hindi madali mag-identify, di ba? Nakakalito. So, after natin makuha yung dalawang yan, yung forward, tsaka yung loop, ang gagawin natin ay, ano, pwede na natin i-plug, no? Pero, i-convert muna natin to, no? So, how do we convert this into signal? No? Kasi this block diagram, this is signal flow graph. So, tingnan nyo, napasimple lang yan, di ba? R is reference input, C is controlled output. So, syempre, hindi naman pwede magsimula sa curve, no? Kailangan merong pang line. So, 1, may 1 dyan, no? Kinonvert lang. Tinaw to. Eto, yung feedback na G1, G2, H1, nasan nyo? G1, G2, H1, no? Nilagay niya sa taas.
kaya convert ko para hindi kayo malito. I align my block diagram sa signal flow graph para hindi na lang tayo malito. Now, ito. G1, G2, ano yung feedback niya? H1. G1, G2, H2. Nakita ba? So, ito ay equivalent rin ito. Yan. Ano ba? G3. How do we convert the G2, G3, G4 na forward, no? G2, G3, tapos dahil papunta yun doon, no? Forward path, parallel path. Okay? So, itong mga to, pareho lang yan, no? Isang point lang naman yan. Diba? Yan. Ano pa ang kailangan natin identify? Ito. Yung feedback na G2, G3, H2. Saan hindi yun? G2, G3, bumalik. Okay? So, napasimple lang yan. No? Ano ba? May dalawa tayong negative na feedback. Ano po yun? Ito. G1, G2, G3. Negative. Saan yun? G1, G2, G3. Negative 1. Diba mas madaling tingnan? Ito mga nakakalito pa ito. Pagka-convert mo ng maayos. Ano ba? May isa pa tayong negative. Ano ba yun? G1, G4. Ito po. 5. Negative G1, G4. Saan yun? G1, umangat. Kasi umangat dito, ba? G1, umangat. So, tapos, bumalik. Negative. Saan yan? G1, G4, negative 4. Diba? So, if you know, or if you have the skill to transform the block diagram into signal flow ng pattern graph, mas madali. Okay? So, ngayon, i-plug in na natin. Plug in na natin. Diba? Saksak na natin sa formula. Plug. Dahil, dalawa ang ating forward path, ilan yung P natin? Or T? So, P1, T1, or T1, T2. Ano? P1, P2. Diba? Siyempre may kapartner yung P. Ano yung kapartner niya? Delta K. O delta I. Diba? Separating sila. No, katulad ng ginawa ni Muhammad. Okay? So, yung P ay forward. Ilalagay natin yung forward. Sabi dyan, dalawa yung forward natin. Ano yun? 2 forward paths. G1, G2, G3. And G1, G2. Ayan o, G1, G2. Ngayon, magtataka ka, sir, nasan yung delta? O, yun ang pag-usapan natin. Nasaan yung delta 1 at delta 2? Pero I think bago mo masagot yan, di ba? We're trying to identify yung delta 1 para sa unang forward path saka delta 2. At pareho yan na ano, 1 minus. 1 minus. Ma-minus mo lahat ng nag-touch sa forward path. Bago mo identify ito, ano muna ang kailangan mong malaman? Yung delta. Kasi yun ang pagmaminusan mo eh. Kung hindi mo alam yan, saan ka magmaminus? Diba? Ano ngayon ang delta? Equals 1 minus ba? Anong ima-minus? Loops. Yung mga bumalik. Ilan yung bumalik? 5. Sabi dito, P11, P21, P31. So, itong 5 to, yung bumalik. So, isa-isay natin. Kasi 1 minus, diba? Minus, naka-inclusive, diba? Isa-isay natin. Ano yung mga bumalik? G1, G2, H1. Ano pa po? Ang bumalik? So, plus G2, G3, ano pa? Original sign, ha? Original sign. Minus G1, original sign kasi naka-enclose sa considered by negative ka na-enclose sa quantity. G1, G2, G3. Tama ba? Okay. Plus
Ano ba? Minus lahat ba nasusundan, no? Sabi na ng totoo, no? Kasi pag wala na tayong sisihan nito, pag nag-exam tayo, di ba? Pag mali, ganun lang yun. Ano ang mangyayari pag sila ay preceded by negative sign? So, didistribute natin yan, i-multiply natin itong negative, no? Negative 1 to, hindi lang pinapakita dito, daan, doon, dito. So, dito, ang galing na natin. Ito ay magiging minus. Ito, minus tsaka minus, plus. No? Tama ba? So, magiging, pag in-arrange natin yan, positive muna para naman hindi masakit sa mata, no? According to our book. No? Pareho rin naman pala. No? So, 1. Saan yung plus natin? G1, G2, G3. Ano pa? I-plus na lang mo natin para pareho lang naman yan. Kasi ito ay ano to? Associative. No? Plus na ano, diba? Pwede magbalik-balik na rin. Puro negative na ba? 1, 2, 3. Ano yung negative? Minus G1, G2, H1. Ano pa? G2, G3, G minus G2, G3, H2. Minus G4, H2. Okay? So, ito yung lumalabas na delta. Tama? Ngayon, madali lang. Ilalagay na lang sa ilalim sa delta eh. Tama ba tayo? G1, G3 minus G1, G2, H1. Nasaan yun? Ito. Minus G2, G3, H2. Nasaan yun? Ito. Tapos, minus G4. Minus ba ito? Minus G4, H2. Ito. Puro negative yan. Tapos, G1, G2, G3, and G1, G4. So, are we okay with this? Yan. Ngayon, balik tayo sa delta K. Diba? So we have to multiply the forward path, diba, with the delta. Malinaw sa atin na dalawa yung forward path. Diba? Ito. Eh, ano nangyari sa delta K? Yun ang sagot, no? Pag tinignan mo yan, taken two at a time, bawa, yung feedback, no? Ito yung forward, diba? Tama? O, pag ito ang kinonsider mo na feedback, nag-touch ba? Yes. Dito, diba? Common. Ito, dito G3H2, ang forward mo, kasama yung dito D3. Diba? Ano pa? Ito, diba? Nag-touch lahat. No? Kung feedback na negative 1, tumama yun sa G1, sa G3, no? Ito, yung kanina natin, ito, diba? G4, diba? Ay, G1, no? G1, G4. Tama? G1, G4 times negative 1. Di ba tumama kayo sa G1? Diba? And all the rest. No? So lahat ay nagtama. So ang nangyari dyan, tumama lahat eh. Minus, cancel lahat. Hindi 1. So ito, forward path times 1. Okay, yung 1 naman, hindi naman natin nilalagay dito, di ba? G1, G2, G3 times 1. Yung din yun, di ba? Tama ba? O, doon sa, sa forward path ng pangalawa. Ano yung talagang forward path natin? G1, G2, G3. G1, G4. G1, G4. Di ba? Ito yung pangalawa natin. At touch din naman na yung mga concerned na loop, no? G1, G4, so nag-touch din naman sa forward path na G1, G4, diba? Yung mga path. So, magiging 1, ito. 1 minus yung mga lahat na nag-touch, cancelled out. So, big 2 times 1, yung forward path na lang ng... Okay? Di ba mas madali?
hanggang lahat, no? Basta marunong ka lang mag-identify. Okay ba tayo dito? Di ba ito yung pina-assign ko sa inyo? Nagawa ba lahat? So, mag-ano pa tayo ng iba? Ito yun, no? As a summary, anong ginawa natin? As a summary, we first identify the forward path. Malobot na. Marabang. Ano ba? Marabang. Wala nang ano? Malolobot na, sir. Okay lang, sige. Patay mo na. Patay nga na, sir? Sige, Iba na sir. lang na. Hirap na tayo.